ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Pagdinig ng Senado sa maanumalyang flood control projects, ipinagpatuloy, ilang kontraktor dumalo. Vince Dizon nanumpa na bilang bagong kalihim ng DPWH. Lopez bilang acting secretary naman ng DOTR. Pasok sa eskwelahan na tanggapan ng gobyerno, suspendido sa Metro Manila at ilang lalawigan. Sa MBC TV correspondents, rider naputulan ng paa matapos sumalpok sa pampasaherong jeep. Sa MBC TV Sports, Heidelin Diaz pamumunuan ng pagtatayo ng pinakamalaking weightlifting academy sa Pilipinas. At sa showbiz pattern, Edu Manzano, Bianca Gonzalez, may pasaring sa mga korap na opisyal sa gitna ng isyu sa umano'y maanumalyang flood control projects. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, live sa DZRH Radio Booth. Ito pa rin po ang MBC TV Network News. Una sa ating mga balita, suspendido man ang pasok ngayon sa eskwela at mga tanggapan ng gobyerno, tuloy pa rin ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng kontrobersyal na flood control projects. At ilan nga sa mga humarap sa komite ay sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at ilang dawit na kontraktor tulad ni dating Pasig Mayoral candidate Sara Diskaya. Ang mga pinakahuling detalye ibabalita live ni Raymond Adpaas. Raymond. Ms. Kay, UL na paamin ang kontratista na si Sara Diskaya na siyam ang kanilang construction companies. Bagamat siya ay tumatayong pangulo lamang na Alpha and Omega General Contractors. Ito ay sa ginawang pagtatanong sa kanya ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Noong pagsisimula kasi ng hearing ay binanggit ni Diskaya na siya ay nag-divest umano doon sa iba nilang mga kumpanya kaya concentrated lamang siya sa Alpha and Omega General Contractors. At dahil dito ay napag-usapan din yung mga mamahalin nitong mga sasakyan na noong una ay 40 yung lumalabas na kanilang bilang pero doon sa kanyang numero na ibinigay kanina sa komite ay nasa 28 daw na mga mamahaling mga sasakyan ang kanilang pagmamay-ari na binili sa dalawang car dealers dito sa bansa at hindi siya direktang nag-import mula sa ibang bansa. Kasunod nito ay muntik namang tinaas naman ng boses nitong si Senador Jinggoy Estrada ang General Manager ng Wawa Builders na itong si Mark Alan Arevalo na dahil nung tinatanong siya ni Senator Joel Villanueva tungkol sa mga ghost flood control projects sa Bulacan ay nag-invoke ito against self-incrimination at ayaw sagutin yung mga tanong ng mga senador. Maghihintay tayo kung anong kainatlan nito tungkol dito sa kaso ni Mark Arevalo na batang-bata kung titignan mo pero napakalaki yung kanyang kontratang nakuha sa flood control dyan sa lalawigan ng Bulacan. Napag-initan din itong si Assistant Director Tracy Ann mula sa Commission on Audit dahil doon sa kanyang pagtatanong kanina ay yung mga taga-COA ay dapat maglabas din ng report kaya pinasusupi na yung mga audit reports tungkol naman dito sa mga flood control projects. Ganon din sa pagtatanong naman kay Director Pericles Dakay ng Philippine Contractors Accreditation Board o yung kilalang-kilalang PICAB, inamin nito na lahat pala sila, tatlo, nila Engineer Ernie Baggaw ng EGB Construction at Engineer Arthur Escalante
ay ng Escalante Construction ay puro mga kontraktor. Pero sila, ang masaklap nito, tinatanong ni Senador Joel Villanueva kung bakit sila na yung nag-accredit ng mga construction companies, pero sila mismo may construction companies na meron ding mga kontrata sa Department of Public Works and Highways. Isa-isang nagtatanong itong mga senador at yung ibang mga construction companies ay hindi pa siya natatanong, bagamat kanina ay napakatiyawan na yung MG Samidan Construction na bagamat ang kategorya daw niya ay A lamang ito sa kategorya niya sa lisensya sa pickup, pero naglalakihang kontrata ang nakukuha nito lalong-lalo na sa flood control projects. Ang hearing na ito ay magpapatuloy base doon sa kanilang napag-usapan kapag makapagtanong na lahat ng mga senador na miyembro ng komite ay sila kung ipagpatuloy pa ang hearing na ito dahil nga walang pasok ngayon na ideklara ang pasok ng mga empleyado ng gobyerno. Mula sa Senado para sa NBC Network News, ito si RH20 Raymond Advance ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Lakay Raymond Dadpaas. Tinamon ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Rodante Marcoleta ang mga kontraktor na isiwalat na ang katotohanan sa likod ng maanumalyang flood control project sa bansa. Paniwala ni Marcoleta, may mastermind na siyang nagpapagalaw ng sa mga kontraktor. Tinutukan niya ni Jackie Resho. Hindi lamang contractors at DPWH ang sangkot sa mga anomalya ng flood control projects, kaya dapat hindi lamang sila ang maimbestigahan. Sa panayam sa programang 2x2 sa DZRH, sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na naging kasangkapan lamang ang mga contractors, kaya hamon niya sa mga ito na magturo na upang matukoy na ang lahat ng sangkot sa katiwalian. Alam naman po ninyo, ang kasasangkutan nyo, puro plunder po ito eh. Puro plunder ito. Pagka sa gilitan na ba ng leeg, gusto nyo kayo na lang, magturo kayo. Ayon kay Marcoleta, may lumapit na sa kanyang isang kontraktor na nais magsiwalat ng kanyang nalalaman sa anomalya ng flood control, pero hindi pa niya ito makausap dahil sa banta para sa kanyang kaligtasan. Pero paliwanag ni Marcoleta, maaaring magkaroon ng kasunduan ng komite at ang kontraktor na nais magsalita kaugnay nito. Pwedeng makipag-deal halimbawa ang komite sa kanila, o sige, ganito na lang. Siguro we withhold namin ang criminal prosecution. Siguro civil na lang ang magiging pananagutan nyo. I-indemnify nyo yung government. Ibalik niyo yung pera. Talagang maliwanag naman na walang project eh. Ngayon, patulong kayo sa mga sa mga banding companies na nag-post ng mga surety bonds at mga performance bonds para hindi naman kayo mahirapan. At para maisawalat na ang nangyaring korupsyon sa flood control projects, tuloy pa rin ang Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw sa kabila ng sama ng panahon. Karamihan na rin sa top contractors ay dumalo sa pagdinig, kabilang na sina Sara Diskaya ng Alpha and Omega General Contractor at Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders. Para sa NBC TV Network News, ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa gitna pa rin ng issue sa sunod-sunod na anomalya sa flood control project, sinimula na rin ng Commission on Audit o COA ang pag-audit sa lahat ng flood control projects sa National Capital Region o Metro Manila, kasama na rin ang mga karatig probinsya. Ang buong detalye ihahatid live ni Val Gonzalez. Val. Sinimulan na nga ng Commission on Audit o COA ang pagsasagawa ng investigasyon sa lahat ng mga flood control projects sa Metro Manila at mga karatig lalawigan sa memorandum na may petsang Agosto 23, 2025 at pirmado ni COA Chairperson Damaliel Cordova. Ipinagutos nito ang agarang performance audit sa lahat ng mga proyekto ng DPWH. Ang pagsusuri niya ay alinsunod sa nakasaad sa COA Resolution number 2024-018 na pinatupad noong Disyembre 16 noong nakalipas na taon. Pinagtibay ng nasabing resolusyon ang Performance Audit Portfolio o PAP para sa 2024 hanggang 2026, kung saan nakapaloob ang 30 programa at proyekto na isa sa ilalim sa performance audit gamit
tugon sa mga pagbaha. Dito'y inaatasan ni Commissioner Cordova ang Performance Audit Office o PAO ng COA na magsumite ng agarang ulat pagkatapos ng makumpleto ang isasagawang performance audit. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala, formal nang hahawakan ni Vince Dizon ang Department of Public Works and Highways o DPWH bilang bago nitong kalihim kasunod ng pagbibitiw ni dating Secretary Manuel Bonoan. Kumpiyansa ang Pangulo sa ipinamalas na husay ni Dizon sa DOTR, bagay na kaya rin niya anya nitong gawin sa DPWH. Una sa balitang yan, si Let Narciso. Nanumpa na si Secretary Vince Dizon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang bagong posisyon sa gobyerno. Itinalaga si Dizon bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways kapalit ng nagbitiw na si Secretary Manuel Bonoan. Ayon kay Pangulong Marcos, inako ni Bonoan ang responsibilidad sa mga problema sa DPWH na nangyari sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ito anya ang dahilan kaya tinanggap niya ang pagbibitiw nito sa tungkulin. Sa ambush interview sa dinaluhang event sa Taguig City, sinagot rin ng Pangulo kung bakit si Secretary Dizon ang inilagay sa DPWH kapalit ni Bonoan. Under the principle of command responsibility, he felt that he should leave this post. So, and why Vince Dizon? Because he seems he's done a very good job sa DOTR. And I think he's already set the stage for all of the things that we need to do. So pwede na niyang iwanan and go to public work because he's also familiar with the workings of the Department of Public Works and Highways. Samantala, nanumpa na rin si dating Undersecretary Giovanni Lopez bilang Acting Secretary ng Department of Transportation. Dati nang nagsilbi si Lopez bilang Chief of Staff sa Office of the Secretary at humawak ng mga posisyong may kinalaman sa pangasiwa ng railway, aviation at maritime infrastructure projects. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinibak sa pwesto ang hepe ng Marikina Police habang nagpapatuloy ang investigasyon sa alegasyong panghahalay ng 2 pulis sa kasamahan nitong babae sa loob mismo ng Police Mobile. Ang dahilan sa likod ng direktiba sa report ni Edniel Parosa. Nirelieve muna ang hepe ng Marikina City Police habang iniimbestigahan ang reklamo ng panghahalay ng 2 nitong tauhan sa kanilang kabarong Lady Cup nitong nakaraang buwan. Yan ang inanunsyo sa pulong palitan sa Campo Crame sa pangunguna ni PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Tatis Jr. at Eastern Police District Director Police Brigadier General Aden Lagradante. Ayon kay Lagradante, kasama sa mga inalis dahil sa command responsibility ay ang station commander ng mga suspect. Nasa kusudian na rin ng PNP ang mga akusadong police staff sergeant at patrolman na una ng dinisarmahan ng EPD. We have filed a criminal case for violation of RA 8353, sexual assault and acts of lasciviousness. Batay sa report ng Marikina PNP, nangyaring insidente sa loob mismo ng police mobile habang nakaduty ang mga suspect at kanilang biktimang Mobile Force Battalion personnel gabi ng Agosto 17. Nabatid na nakainom ang 2 lalaki at pilit pang niyaya ang Lady Cup bago ginawa ang kahalayan. So let's assure that this will be taken care of and magkakaroon ng investigation dyan. Actually, na-investigahan na yan. Bukod sa kasong kriminal, sinampahan na rin ang reklamong administratibo ang mga suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado na ng Pasay City Police ang isa sa 2 suspect sa pagnanakaw sa 13 masahista at panggagahasa sa 2 sa kanila sa isang spa sa Pasay City noong Biyernes. Sa report ni RH15, Giselle Ricafort, kinumpirma ito ng Pasay City Public Information Office kasunod ng utos na intensibong manhunt operation ni Mayor Imelda Calixto Rubiano.
Kinilala ng pulisya ang nasa kote sa alias na Jared na sa Legazpi City, Albay pa na kwelyuhan. Iaharap ni Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto ang suspect sa alkalde at media sa isasagawang press conference mamayang alas 4 ng hapon. Biyernes nang pasukin ng mga kawatan ng spa at ginahasa muna ang dalawang 22-year-old na masahista bago tumakas tangay ang pera at ilang gamit ng mga biktima. Samantala, nagsuspinde ng pasok sa lahat ng antas ang Department of the Interior and Local Government o DILG ngayong araw dahil sa malakas na pagulan September 1. Kabilang sa sinuspinde ang pasok sa NCR, Cavite, Bulacan, Laguna, Quezon. Kasama rin ang Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon at Masbate. Gayon din, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Northern Samar, Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental, Pampanga at Rizal. Bukod naman sa suspensyon sa klase, suspendido rin ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan. Abiso naman sa mga motorista, magpapatupad ng taas presyong mga kumpanya ng langis bukas, September 2. Sa magkakahiwalay na abiso, piso ang itataas sa kada litro ng diesel habang 70 centavos sa gasolina. Tataas din ng 70 centavos ang kada litro ng kerosene. Epektibong pinal na oil price adjustment bukas sa karamihan ng kumpanya alas 6 ng umaga. Isang bagong yugto para sa Philippine sports. Makikipagtulungan si Olympic gold medalist Hidilyn Diaz sa pamahalaan para itaas ang antas ng weightlifting sa bansa sa pamamagitan ng pagtatayo ng pinakamalaking weightlifting academy sa Pilipinas. Layo nitong suportahan at ihanda ang susunod na henerasyon ng mga batang atleta. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Makikipagtulungan ng Filipino Olympic gold medalist na si Hidilyn Diaz Naranjo sa pamahalaan upang itaas ang antas ng weightlifting sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapatayo ng pinakamalaking weightlifting academy sa bansa kasama ang Philippine Sports Commission, Department of Education at Department of Budget and Management. Layo ng proyekto na palakasin ang school-based sports program na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address nitong Hulyo. Kapwa ay giniit ng PSC at DepEd na ang weight training at weightlifting ang magiging haligi ng programang ito. Ayon kay PSC Chairman Pato Gregorio, mahalaga ang pagtuturo ng tamang pundasyon sa weightlifting bago ibigay ang mga kagamitan sa mga paaralan upang maiwasan ang injury ng mga estudyanteng atleta. Ito ang bahaging pamumunuan ni Diaz Naranjo na sa pamamagitan ng kanyang HD Weightlifting Academy ay tutulong sa paghubog ng susunod na henerasyon ng mga kampiyon. Samantala, tiniyak ni DBM Secretary Amena Pangandaman ang kanilang buong suporta sa proyekto at inanunsyo na nakalaan ng 180 million pesos para sa pagpapatayo ng Weightlifting Academy. Ayon sa PSC, nilalaman ng proyekto ang pagpapatayo ng halos 300 weight training facilities sa buong bansa. Bawat paaralan ay makatatanggap ng nasa 100,000 pesos na halaga ng weightlifting equipment, kasama ang karagdagang suporta mula sa private sponsors at sports foundations. Isang tripartite agreement ang pipirmahan sa pagitan ng PSC, DepEd at ni Diaz. Bilang paghahanda, magdaraos ng National Summit para sa mga weightlifting coaches bago ang pamimigay ng mga kagamitan. Target ng PSC na tuluyan ng maipatupad ang nationwide PSC DepEd Hidilyn Diaz Weightlifting Academy sa mga susunod na buwan bilang bahagi ng paghubog sa bagong henerasyon ng mga Filipino champion. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kapapasok lamang na balita, sa kauna-unahang pagkakataon ay nagbigay na ng pahayag si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang kanyang unang kautusan alamin sa live report ni Lef Narciso. Miss Let. Inilatag ni bagong DPWH Secretary Vince Dizon ang marching orders ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agaran daw niyang ipatutupad sa DPWH. Una ay ang paghingi ng courtesy resignation sa lahat ng opisyal ng ahensya. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Dizon na kabilang sa uutusang mag-resign ay ang mga undersecretary, assistant secretaries, division heads, regional directors at district engineers.
Magpapatupad din anya ng polisiya na agarang lifetime blacklisting sa mga kontraktor na mapatutunayang sangkot sa mga substandard projects at ghost projects. Ayon kay Dizon, hindi na ito dadaan sa proseso at hindi na mag-iimbestiga sa mga kontraktor kapag napatunayang sangkot sila sa mga ghost projects. Magpapatupad din daw ng sweeping revamp ng PICAB o Philippine Contractors Accreditation Board. Pakinggan natin si Secretary Dizon. Akin pong i-execute immediately sa mga susunod na araw. Unang-una po, ang unang-una ko pong order na igagabas ay ang pag-order ng courtesy resignations top to bottom. USEC, ASEC, Division Head, Regional Director hanggang District Engineer ng buong bansa. Yan po ang unang-unang order na gustong ipagabas ng ating Pangulo. Ito po ay simula ng sinabi nga ni Yusek Claire kanina na Go ahead, Ms. Let. Ayan ang naging pahayag ni bagong DPWH Secretary Vince Dizon sa katatapos ng press briefing dito sa Malacanang. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Malacanang, maraming salamat, Leth Narciso. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Unang tranche ng pension hike ng SSS umarangkada na ngayong araw. Sa MBC TV Global, ilan sa reciprocal tariffs ni US President Donald Trump, illegal nga ba? At sa Showbiz Spotted, tambalang Catherine Bernardo at James Reid gumulat sa publiko. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. At disability pensioners habang 5% sa death o survivor pensioners. Isa itong magandang balita sa abot na 3.8 million na pensioners ng SSS, kabilang dito ang 2.6 million na retirement at disability pensioners at 1.2 million survivor pensioners. Sa kabuuan 33.1% ang may tataas sa pensyon ng mga retirado at may kapansanan, habang 15.8% ang para sa mga survivor. Ayon sa programa, layo nito mapalawak ang sakop ng benepisyo ng kanilang mga pensioner, gayon din ay makatugon ng mga ito sa tumataas na presyo ng bilihin at serbisyo. Bunsod ang pagtaas, tiniyak naman ng SSS na hindi magtataas ang kontribusyon o hulog ng mga manggagawa at magiging manageable ang bawas sa kanilang FAD life para sa taong 2053. Ito ay matutugunan sa pamamagitan ng kanilang paglawak ng coverage at pagpapabuti ng proseso ng pangungulekta ng kontribusyon. Samantala, mangyayari naman ang ikalawang tranche ng pagtaas ng pensyon sa September ng 2026, habang ikatlo ay mangyayari naman sa kaparehong buwan ng taong 2027. Ito ang kauna-unahang multi-year adjustment ng SSS na ginugunita rin ngayon ang ika-68 anibersaryo ng pagkakatatag. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kulungan ang bagsak ng 3 high-value drug suspect matapos mabisto sa isang anti-drug operation sa Zamboanga City. Nasabat din sa operasyon ang higit kalahating milyong halaga ng hinihinalang shabu. Nagbabalik si Edniel Barosa. Timbog sa PNP Drug Enforcement Group ang 3 high-value individual matapos makuha ng higit sa 605 milyong pisong halaga na hinihinalang shabu sa lungsod ng Zamboanga. Sa ulat na tinanggap ni Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. alas 7:47 kahapon ng umaga nang isagawang operasyon kasama ng iba pang local police unit sa Barangay Riondo. This resulted to confiscation or possession of 39 kilograms of suspected shabu concealed in tea bags with an estimated drug standard of value of 605 million, along with fingers and 4 ice chests
used in the transport of contraband. Kinilala ni PDEG Director, Police Brigadier General Edwin Quilates sa mga suspect na sina alias Baser, John at Adil na pawang may mga kaso ng may kinalaman sa ipinagbabawal na gamot. Dinala muna ang mga dinakmat mga nasabat sa Zamboanga Police Station 11 para sa kaukulang disposisyon. Nito lamang nakaraang buwan, higit 455 million pesos na halaga ng shabu ang tinangkaring ipuslit bago naharang ng Police Regional Office 9. Sabi ni Nartate sa Camp Crame, handa nilang reviewin ang anti-drug procedures ng PNP sa ilalim ng kanyang liderato. We will revisit, review, and revise kung kailangan natin ng improve these operational plans. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa na Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinatupad na ang pagsuspindi sa pag-aangkat ng bigas sa loob ng 60 araw batay na rin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa inilabas na Executive Order No. 93, ang suspension sa pag-aangkat ng regular milled at well-milled rice ay epektibo mula September 1, 2025 hanggang October 30, batay na rin sa rekomendasyon ng Department of Agriculture. Gayunpaman, hindi saklaw ng suspensyon ang mga specialty rice variety na hindi karaniwang pinuproduce ng mga lokal na magsasaka. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ginawa ang hakbang sa harap ng malakas na local production ng bigas noong unang bahagi ng 2025 at sa pagdating ng maraming inangkat na bigas sa mga nakaraang buwan dahil sa pagbaba ng taripa sa imported rice na nagresulta ng matinding pagbagsak ng presyo ng bigas sa merkado. Pilipinas, makararanas pa rin tayo ng maulang panahon ngayong pumasok na tayo ng bare months. Ito ay dahil sa pag-iral pa rin ng habagat na siya magdadala ng pag-ulan dito sa Metro Manila, kabilang ng buong Visayas, Mimaropa at ilang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon. Maulap na kalangitan naman at panadali ang ulan ang mararanasan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga, dulot pa rin po ng habagat. Habang patuloy naman lumalapit ang namataang low pressure area sa Southern Luzon na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay may mababang tsansa maging bagyo sa susunod na 24 oras. Magpapaulin ito na may kasamang kulog at kidlat sa Bicol Region, Aurora, Bulacan, Quezon at Rizal. Mag-ingat sa banta ng pagbaha sa mabababang lugar, gayon din ang pagguho ng lupa sa mga nakatira sa mga kabundukan. Samantala, ayon sa pagtaya ng Pag-asa, 2 hanggang 4 na bagyo ang maaaring pumasok ng PAR ngayong buwan at tutumbukin ang southern at northern parts ng Luzon. At yan ang pinakuling ulat panahon ngayong unang araw ng Setyembre. Lagi umantabay sa weather update ng Pag-asa at dito sa DZRH. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ika nga ng marami, music is life, lalo na para sa may mga hugot dyan sa buhay. Pero alam mo ba na may isang musika pala na bukod sa nakaka-relax, ay kaya ring makatulong sa paggamot ng cancer? Alamin na this, pakikinig sa Beethoven Symphony No. 5 Orchestra, posible umanong makapatay ng cancer cells sa katawan. Ang musika na yan ay pinamagatang Beethoven Symphony No. 5, isang orkestra na likha ng German composer na si Ludwig van Beethoven. Sinulat ito mula 1804 hanggang 1808, 4 na taon. At sa pag-aaral ng mga scientist mula sa Federal University of Rio de Janeiro, lumabas na 20% ng cancer cells ang napatay sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa nasabing musika sa loob ng ilang araw, habang hindi nito naapektuhan ng mga healthy cell. Dahil dito, nakikita ng mga researcher na malaki ang maitutulong ng ritmo, frequency o intensity para sa cancer treatment. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Umano ang ilan sa ipinataw na reciprocal tariffs ni US President Donald Trump. Yan ay batay mismo sa kanilang Court of Appeals. Habang sa iba pang balita, umakyat na sa 5 nasawi sa Indonesia mula sa nagaganap na kilos protesta laban sa kanilang pamahalaan. Ang mga detalye mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galangir.
Balita mula sa Amerika, sa botong 7-4 naglabas ng hatol ng US Court of Appeals na karamihan sa mga ipinapatupad na reciprocal tariffs ni US President Donald Trump ay ilegal. Ayon sa korte, ginagamit umano ni Trump ang mga taripa bilang pangunahing paraan para isulong ang patakaran pang-ekonomiya ng US gaya ng paggiit ng presyo sa ibang bansa at muling pagkasundo sa mga kasunduang pangkalakalan. Dagdag pa rito, ginagamit din ito ni Trump upang makakuha ng mga concession sa ekonomiya mula sa mga trading partners, ngunit nagdudulot din ito ng pabago-bagong takbo sa mga financial market. Giit naman ni Trump sa kanyang social media platform na Truth Social kung hindi naman daw dahil sa kanyang mga panukalang taripa ay hindi uulad ang ekonomiya ng Estados Unidos. Ngunit sa kabila nito, papayagan pa rin ng Court of Appeals na ipagpapatuloy ang pagpapatupad ng naturang panukala hanggang sa ika-14 ng Oktubre. Sa iba pang balita, nauwi naman sa panununog ng isang government building ang may tuturing na deadliest protest sa Makassar South Sulawesi Province sa Indonesia. Ito'y matapos na naging mitya noong nakaraang linggo kung saan sinagasa ng isang police vehicle ang isang motorcycle taxi driver bilang police action, so do'y nagaganap rin na kilos protesta. Dito sumiklab ang galit ng mga residente kaya't napilitan si Indonesian President Prabowo Subianto na bawasan ang mga benepisyo ng mga politiko bilang hakbang upang pakalmahin ang mga nagaganap na protesta laban sa pamahalaan. Habang kanselado rin ang dapat sana'y pagbisita ni Subianto sa China para makiisa sa pagdiriwang ng 80 anibersaryo ng pagtatapos ng World War II kung saan magkakaroon ng Victory Day Parade sa September 3. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa pinabang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, magbabalik teleserye na sina Catherine Bernardo at James Reid matapos ang ilang taon. Pero ang pinakagumulat sa online world ay ang anilay unexpected pairing ng dalawa sa kauna-unahang pagkakataon. Ang mga detalye sa tinatawag ngayong Catherine Reid sa report ni Showbiz Angel. Cath Reid o Catherine Bernardo at James Reid. Yan ang bagong tambalang mapapanood sa isang teleserye for the first time. Ito ang gumulat sa netizens nang ilabas ng Dreamscape Entertainment ang pasilip sa photoshoot ng Asia superstar at multimedia prince. Magunita na 2022 pa nang huling napanood sa isang serye si Catherine. Ito'y nang bumida siya sa rom-com na Too Good to Be True kasama si Daniel Padilla. At itong mga nagdaang taon, panay pelikula ang naging proyekto ni Cath. 2023 comedy thriller na A Very Good Girl at Hello, Love Again na siyang may hawak ng titulo bilang highest grossing Filipino film of all time. Habang Till I Met You naman ang huling teleserye project ni James Reid with Nadine Lustre na umere noong 2016 to 2017. Hanggang sa tinutukan naman ito ang music at itinatag ang record label na Careless. Pag-amin naman ni Catherine, hindi na in-expect na magtatambal sila ng aktor matapos ang ilang taon, lalo pat nanggaling sila sa iba't ibang love teams. Sa ina aktres, hindi raw ito love team pero more like partnership. At pagdidetalye pa nga niya, hindi lang basta love story ang upcoming teleserye kundi about friendship and family. Abangan sa aming pagbabalik, iba pang opisyal ng DPWH pinagbibitiw rin sa pwesto ng ilang kongresista. Sa MBC TV Sports, kilalanin ng unang batch ng World Pole Vault Challengers. At sa TNVS, proposal ng isang lalaki sa Guatemala, sinabayan ng pagputok ng bulkan. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Hinamon ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang iba pang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na dawit sa flood control controversy na bumaba rin sa posisyon na gaya ng ginawa ni former Secretary Manuel Bonoan. Yan daw ay kung may natitira pa silang delikadesa. Magbabalita si Milky Rigunan. Bukod kay Secretary Manuel Bonoan, dapat sumunod na rin ang iba pang opisyal ng Department of Public Works and Highways na sangkot sa mga maanomalyang proyekto kasama ang kontrobersyal na flood control projects. Ayon kay Representative Leila De Lima ng mamamayang Liberal Party List, tama lang ang desisyon ni Bonoan na magbitiw sa pwesto para bigyang daan ng impartial investigation. Pero binigyang diin ni De Lima, dapat harapin pa rin ni Bonoan ang pananagutan at hindi sapat na magbitiw lamang siya sa pwesto.
Sabi ni De Lima, kung meron pang natitirang kahihiyan at konsensyang iba pang opisyal ng DPWH na sangkot o hinayaan lamang ang mga kalokohang ito, mag-resign na rin sila. Ibulgaraan niya na ito ang kanilang mga nalalaman pero kailangan din nilang harapin ang pananagutan. Sa panig ni Representative Percy Sandanya na Akbayan Party List, sana hindi lamang knee-jerk reaction ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglalagay ng bagong muka sa DPWH. Gate ni Sandanya, hindi sapat ang pagpapalit lamang ng opisyal sa DPWH dahil malawak na umano ang korupsyon sa ahensya at sa buwata ng ilang district engineers at mga kontraktor kaya kailangan ng malawak na reforma. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang rider ang naputulan ng paa matapos nitong sumalpok sa isang pampasaherong jeep sa Mariveles sa Bataan. Yan at iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Naputol ang paa ng driver ng single motor habang sugatan naman ang dalawang angkas nito nang sumalpok sila sa likurang bahagi ng isang passenger jeep sa Roman Highway, Barangay Alasasin, Mariveles, Bataan. Batay sa investigasyon ng Mariveles Municipal Police Station, magkasunod na bumibiyahe ang dalawang sasakyan, ang jeep at motorsiklo sa parehong direksyon alas 11:20 ng gabi. Habang tinatak ng passenger jeep ang Roman Highway patungong Abukay, bigla itong binangga sa likurang bahagi ng motorsiklong walang plaka. Dahil sa lakas ng impact, naputol ang kanang binti ng 39 anyos na driver ng motorsiklo na may angkas na dalawang babae na edad 21 anyos at 1 taong gulang at nagtamo rin ng pinsala ang dalawang sasakyan. Agad silang dinala ng Mariveles Medics sa Bataan General Hospital, Balanga City para sa gamutan. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Mariveles Municipal Police Station ang dalawang sasakyan at driver na jeep habang nagpapatuloy ang investigasyon. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 46 anyos na construction workers arestado sa drug by bust operation sa Mabini, Pangasinan. Nasa kustodiya ngayon ng Mabini Police Station ang isang 46 anyos na construction workers matapos masakote sa by bust operation. Batay sa ulat ni Mabini OIC Chief of Police Major Jade Macaraig, nagsagawa ng by bust operation ang kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit sa Barangay Poblacion alas 10:20 ng gabi, kung saan isa ang nagkunyaring buyer at binentahan ng suspect ng dalawang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang Cebu kapalit ng mark money at agad itong inaresto. Ang nakumpiskang illegal na droga sa suspect ay tumitimbang ng humigit kumulang 0.06 grams at may street drug price na 4,216 pesos. Naharap nga ng suspect sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinaghahanap ng otoridad ang isang lalaki na agad na tumakas matapos ang walang habas sa pagpapaputok ng kanyang baril sa San Pedro Barangay Lapinig del Sur, Lapinig Norte, Samar. Nabahala at naalarma ang mga residente at isinumbong sa pulis ang nasabing suspect. Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng Lapinig Police sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Marlo Capate kaugnay sa nasabing illegal na pagpapaputok ng baril ng nasabing individual. Sa investigasyon ng responding police, lumalabas na basta na lamang walang habas sa pagpapaputok ng baril ang nasabing lalaki na ikinatakot ang mga residente na nasa lugar. Ngunit kagad itong tumakas patungo sa hindi matukoy na direksyon, dala ang kanyang baril. Mula nga sa pinangyarihan ng insidente, na-recover ang isang basyo ng bala ng caliber 45. Ang nasabing ebidensya ay dinala sa impilan para sa wastong dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy naman na nagsasagawa ng investigasyon ang PNP at patuloy na tinutugis ang nasabing suspect. Mula sa Action Radio Katarman, para sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Iba-iba ang pakulo ng mga lalaki sa kung paano nila aalukin ang kanilang mga nobya ng kasal. May gusto ng intimate at may gusto rin ng pabonggahan. Ano pa man, tiyak agree ang lahat na ma-effort ang mga ito. Pero ibahin nyo ang proposal ng lalaking ito sa Guatemala na tila tinutulungan umano ng universe. Kasabay kasi ng pagluhod nito ay tsaka namang pumutok ang bulkan sa kanilang likuran. Ang buong kwento ay babahagi ni Rose Babiera. Sa panahon ngayon, hindi na lang kasal ang pinaghahandaan, pati sa proposal, pabonggahan na rin. At ang bawat eksena ng pag-aalok ng lalaki sa kanya-kanyang nobya ng kasal ay may sariling kwento. At ang kwento ng viral proposal na ito ng magkasintahan sa Guatemala, tila isinulat ng kalikasan. Kasabay kasi ng pagluhod ng lalaki para hingin ang kamay ng kanyang nobyang babae, ay ang pagsabog naman ng bulkan na tila background scene ng special moment ng dalawa. Sa video makikita na akala ni Morgan ay kukuha lamang sila ng letrato kung saan background nila ang bulkan. At habang nakafocus ang dalaga sa pagpo-pose sa harap ng kamera, ay dinudukot naman ang kanyang nobyong si Justin sa bulsa nito ang singsing. At sa walang kamalay-malay na paglingon ng dalaga, ay tumambad sa kanya ang nakaluhod na nobyo. Sabay na nito ang kansyawan at hiyawan ng mga tao sa likod ng kamera. Pero ang pinaka-highlight ng proposal ay ang halos kasabay ng pag-oo ni Morgan ay ang paglabas naman ng magma na sa unang tingin ay parang apoy mula sa bukana ng bulkan. Sumabog na pala ito kagaya ng pag-iibigan ng dalawa. Morgan Alexa Beclar, will you marry me? Marami ang humanga sa eksenang ito na anila ay tila pinag-isa ang magkasintahan ng kalikasan. Hirit ng ilang netizen, nawa ay hindi na maghiwalay ang dalawa dahil tila ang mundo na ang nagdesisyon na ikasal sila. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling magsasanay puwersa ang mga pinakamahuhusay na pole vaulter sa mundo sa atletang Ayala World Pole Vault Challenge sa Makati City sa Setyembre 20 hanggang 21. Kung sino ang mga world-class athletes na dapat abangan sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Pangungunahan ni Filipino pole vaulter EJ Obiena ang mga top global athlete na sasabak sa atletang Ayala World Pole Vault Challenge na gaganapin sa September 20 hanggang 21 sa Makati City. Si Obiena kasalukuyang world number 5 at Asia's top bet sa pole vault ang mangunguna sa unang batch ng mga kilalang pole vaulter na sasali sa international kompetisyon. Magugunitang nakapagtala si EJ ng gold medal sa 2022 Asian Games, silver medal sa 2023 World Championships at bronze medal naman sa 2022 World Championships. Siya rin ay 3-time gold medalist sa Asian Championships noong 2019, 2023 at 2025 at 3-time gold medalist sa Southeast Asian Games noong 2019, 2021 at 2023 na may personal best na 6 meters noong June at August 2023. Kasama rin sa kompetisyon si Men of Loon ng Netherlands na kasalukuyang nasa ikapito sa world rankings. Si Vlon ay kampiyon sa 2023 European Games at 2025 European Indoor Championships na may personal best na 5.96 meters noong February 2021. Sasala rin si Austin Miller mula sa USA na nasa ika-14 sa world rankings na nagkampiyon sa 2025 USA Outdoor Track and Field Championships at nakakuha ng bronze sa 2024 USA Indoor Track and Field Championships. May personal best si Miller na 5.92 meters na naitala ngayon lamang August 2025. Kasama rin si Matt Ludwig ng USA na nasa ika-25 sa world rankings na nagwagi ng gold medal sa 2023 Pan American Games at may personal best na 5.90 meters noong February 2020. Ayon sa atletang Ayala, ito pa lang ang unang batch ng mga atleta na makakasama ni Obiena sa palarong ito at inaasahang magkakaroon pa ng dagdag ng mga pangalan sa mga susunod na araw. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mainit na usapin ngayon ang issue sa umano'y maanumalyang flood control project sa bansa. At kaugnay niya na maging ang ilang celebrities naglalabas na rin ng saloobin hinggil dito, gaya ng aktor na si Edu Manzano at TV host na si Bianca Gonzalez, ang matatapang na patama ng dalawa laban sa mga korap na opisyal sa showbiz report na ito.
Sa gitna ng issues sa umano'y maanumalyang flood control projects sa bansa, idinaan ng aktor na si Edu Manzano sa mga pabirong hirit sa social media ang pasaring sa mga korap na opisyal. Sa Facebook page ni Manzano, sunod-sunod ang AI-generated pictures na ipinost ng aktor na biro nito'y new career path bilang engineer Edu. Hirit niya, ako na ang bahala sa road to forever. 20% semento, 80% kupit. At ang build, ginawa nitong Bill. Mayroon din itong post na kasakay sa isang magarang sasakyan at may caption na second day at work pero abot na raw hanggang second life ang budget niya. #road to bulsa. At may isa pang picture na mababasang Ghost Bridge under construction na tila patama rin sa umano'y ghost projects ng DPWH. Bukod sa pagiging aktor, si Edu Manzano rin ay dating Vice Mayor ng lungsod ng Makati. Samantala sa X o dating Twitter, may patama rin ng TV host na si Bianca Gonzalez para naman sa mga anak ng corrupt officials na labis kong magpakita ng kanilang marangyang pamumuhay online. Habang sa isa pang hiwalay na tweet, pinuri ng TV host ang lahat ng mga nagtatrabaho ng marangal sa araw-araw. Sa huli, banat ni Bianca, sana'y managot daw sa takdang panahon ang mga taong winawaldas ang buwis ng taong bayan para sa pansariling karangyaan. Para sa MBC TV Network News, ito po ng Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Lunes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Martes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.